Di ba sinabihan na kita na huwag ka dapat maging sobrang emotionally involved? Sorry po, Dok. Hindi ko po kasi talaga mapigilan po yung pagiging emotionally involved ko po eh. Parang napapamahal po kasi lahat po ng mga pasyente ko. You have to manage your emotions better. Kasi mas hihirap pa yung residency mo. Alam mo ngayon, naiintindihan ko na si Moira kung bakit siya ganun sa'yo. Hindi ka mapagsabihan. Lapit ka ng lapit kay Lynette. Halika, iuwi na kita. Ba't pabitawan mo ako? Uuwi ako mag-isa. Siguro pinag-usapan niyo na to, no? Naiuwi ka niya? Lahat na lang ng mga kinukilos ko, minamasama mo. Ngayon, kung di mo ako mapagkatiwalaan, itigil na natin itong relasyon natin. Dok, kailan po kami operahan? Nakita po kasi sa test po na deranged daw po yung bleeding parameters po ni Jordan. Ano pong ibig niyong sabihin, Doc? Ang ibig sabihin po niyan ay hindi makiklear si Jordan to undergo the operation because of his risk of bleeding out during the surgery. Pwede po siyang duguin ng sobra. At dahil po doon, I'm sorry to say, hindi siya pwedeng maging donor. Ngingiti-ngiti ka pa. Tuwan-tuwa ka pa na nag-away si Lynette at si Michael. Ano? Tingin mo, magkaka-chance ka pa kay Lynette? Pare, alam mo namang hindi na pwedeng maging kayo, hindi ba? Wala nang kayo sa equation. Sila na ni Michael. Nag-away nga silang dalawa, di ba? Oo, pero papalamig lang naman yung dalawang yun eh. Magkakabati din sila. Tsaka, tingin ko naman, mahal na mahal naman ni Michael si Lynette eh. Michael doesn't deserve Lynette. Well, deserve man o hindi, labas ka na doon. Pare, ayaw mo bang may magmahal kay Lynette? Ayaw mo bang may mahanap siya na makakasama niya? Siyempre gusto ko. Pero sa tingin ko, may iba pang mas magmamahal kay Lynette. Sino? Ikaw? Wala namang sinasabi, pero buti na rin nakikita ni Lynette ang ugali ni Michael ngayon. Mas masahol sa akin yung lalaking yun. I bet, you know, in 2 to 3 months, hihiwalay na rin ni Lynette yung lalaking yun. Ikaw, ano sa tingin mo? Tingin ko? Tingin ko magkakatuluyan sila. Tingin ko magpapakasal din yung dalawang yun. At ikaw, pag hindi ka umayos, tatanda kang bitter. We'll see. Joel, sabi nung nurse, ayaw mo daw magpakuha ng VS mo. Tapos hindi ka pa kumakain, manghihina ka niyan. Mabuti nga eh. Para kainin na lang ako ng sakit na to. Para imbes na medical expenses ang iisipin nila, funeral ko. Joel, Alam mo, Doc? Kasalanan mo to eh. Kung hinayaan mo lang akong i-secret tong sakit na to, kung hinayaan mo lang ako... Joel, ginagawa ko lang naman yung trabaho ko. Hindi. Pakialamera ka. Wala kang ginawang maganda. Hindi ka tumulong sa akin. Joel, Doc, umalis ka na. Umalis ka na, Doc, please. Joel, makinig ka naman sa... Doc, umalis ka na. Sabi ko, umalis ka na! Ate, ba't mo tinutulak si Doc? Joel, alam kong masama yung loob mo. Pero ginagawa ko lang naman yung trabaho ko eh. Ayoko lang naman na mas mag-suffer ka kapag hindi mo sinabi sa pamilya mo. To hindi kami nagsasuffer ngayon? Ate,
Tama na. Dok, pasensya na po ha. Tama na. Jordan, hiyang-hiya na ako sa inyo. Alam ko pagod na kayo. Ate, hindi ako pagod. Wala pa ako nagagawa eh. Kaya willing to help ako. Jordan, kailangan nyo ng tulong eh. Ba't di natin kontakin si Papa? Ate, hindi natin kailangan si Papa. Baka pwede siyang gumawa ng paraan. Alam mo naman si Papa, di ba? Madiskarte siya. Madiskarte siya? Wala nga siya dito, di ba? Anong magagawa niya? Hanapan ka ng kidney. Alam mo, baka takbuhan ka lang nun pag nalaman niya may problema ka. Kaya hindi na. Huwag na. Jordan, sorry pero sinasabi lang naman ng ate mo na baka makatulong sa expenses ninyo yung papa niyo. Dok, hinihingi ko ba yung opinion mo? Hindi, di ba? Actually, Doc, let me ask you. Nakatulong ba ang papa mo sa'yo? Yes, Doc. I know your story. Kwento ni Tita Lynette kay Mama. Na wala kayong papa. Na iniwan kayo ng tatay mo. So ano? Ano ang bag niya sa buhay mo? Hey, kinausap na kita. Don't talk to our doctors that way. Doc, pagsabihin mo si Doc na huwag siya makisali sa usapang na may usapan. Jordan, may point naman si Doc eh. Baka may pera na si Papa. Ate, hindi nga. Bakit ba ang kulit mo? Hindi porkit favorite ka, you'll forget what he did. Walang kwentang tao yun. Tama na. Hindi mo dapat pagsalitaan na ganyan ng tatay mo. Dok, isa ka pa. Kilala mo ba siya? Alam mo ba yung ginawa niya sa amin? Hindi, di ba? Tsaka, Dok, pag may problema ka, pupuntahan mo ba yung tatay mo nang iwan sa'yo? Hindi, di ba? Yung tatay mong sinuka ka lang? Tama na. Alam mo, walang kwenta ang mga tatay. Given na yun. Kung nasan man sila, sana nasasaktan sila. Sana numumobrema sila. Sana kinakarma sila. Alam mo, minalas tayo sa tatay. At sana, minamalas din sila. Tumigil ka na. Kung ako ang tatay mo, dinisiplina na kita. Bastos ka magsalita eh. Dok, bakit kayo affected? Pares ba kayo ng papa ko? Pabaya? Jordan, alam kong galit ka sa papa mo pero wag mo naman ibaling kay Doc RJ. Nakikialam kasi kayo eh. Hindi nyo alam ang kwento. Hindi lahat ng tatay mabait. Hindi lahat ng tatay mahal ang anak. Jordan. Dok, pasensya na po kayo ha. Sa akin nagsimula to eh. Lumala lang dahil kay Jordan. Pasensya ka na din. Doc, I'm really sorry po. Nagiging sensitive po si Jordan kasi pag napag-uusapan si Papa. I'm really sorry. Pupuntahan ko lang si Jordan. Excuses. Jordan, Dok, iwan mo muna ako. Jordan, alam kong nasasaktan ka. Dok, wala kang alam. Jordan, di ba ikaw na may sabi? Pareho lang tayo. Iniwan din ako ng tatay ko. Kaya Jordan, huwag mong hayaan na sirain ang galit mo yung buhay mo. Di ba iniwan ka ng papa mo?
Ba't parang hindi ka nagalit sa kanya? Sa totoo lang, Jordan, masama pa rin yung loob ko sa kanya. Pero hindi ko naman binabaling yung galit ko sa kanya sa ibang tao. Kasi wala naman silang ginawa eh. Wala naman silang kasalanan sa akin. Kaya yung ginawa mo kay Doc RJ, hindi tama yun. Hindi mo siya dapat ginanon. Sorry kung nakialam kami. Tama ka, hindi namin alam yung storya ninyo. Pero gusto ko lang din naman talaga makatulong. Pasensya na, Doc, ah. Minit lang talaga ulo ko. Sorry ulit, ah. Doc RJ. Doc. Pasensya na po, ha. Apology accepted. Maraming salamat po. Sige po, iwan ko muna po kayo, ha. Dr. Santos, you didn't have to do that. Dok, di ba sinabi niyo po sa akin dati, dapat nire-respeto po tayo mga doktor. Sabi niyo po sa akin dati, dapat hindi po ako sinisigaw-sigawan. Tayo. I know I said that, but I understand him. At Dok, sa daming beses niyo na po ako pinagtanggol, gusto ko lang po sana na kahit isang beses lang po mapagtanggol ko din po kayo. Believe me, you've done more than enough. Tala mo po, Dok, di naman po talaga ako papayag na ganun-ganunin po kayo. Parang tatay ko na po kaya kayo. Thank you, Dr. Santos. Naku, kung andun ako, baka nasapa ko yun sa mukha. Perfect ka? Inaway ka eh. Siyempre, may pinagdaraanan yung tao. Na-experience ko na rin yun nung nagkatumor si nanay sa utak eh. Talagang humihingi ako ng tulong nun kung kani-kanino eh, kaso dead end. Wala talagang tumutulong sa akin. Kaya alam ko yung nakaramdaman niya. Stress lang yun. O basta, Doc. Pag may nang-api sa'yo, sumbong mo sa akin, ha? Uuntog ko sa muscles ko. Muscles? Hello? Wala ka bang extra dyan? Kasi kailangan ko na bumili ng gamot eh. Ganun ba? Sige, sige. Salamat ha. Excuse me po. Bakit po kayo umiiyak? Kailangan ko po kasi ng gamot para sa anak ko. Kulang po kasi yung pera ko eh. Magkano po ba yung kailangan po ninyo? 2.5 po yung kailangan ko. Nay? Pambili po ng gamot po na anak ninyo. Hindi na po. Nakakahiya naman ho. Nay, kailangan po ng anak ninyo ng gamot. Huwag po kayo mahiya ngayon. Kunin niyo na po. Sige na po. Salamat po. Ibabalik ko po ito sa inyo. Babayaran ko po ito. Nay, hindi niyo naman po kailangan ibalik. Hindi naman po ako naniningil. Pero kung gusto niyo pong ibalik, ibigay niyo na lang po sa ibang tao. Salamat po. Salamat po, Doc Annalyn. Sige po. Bro, daming pera. Libre mo naman ako. Last money ko na nga yun eh.
Ba't mo kasi binigay lahat? Hindi mo nakita? Kawawa kaya. Tsaka na-experience ko na yung ganun. Kakasabi ko nga lang, di ba? May tumak si nanay sa utak. Muntik na nga ako magnakaw nun eh. Talaga? Ay, alam mo, sino nakilala ko nung muntikan ako magnakaw? Sino? Walaan mo nga. Sino nga? Nahihirap yung pinaga. Si Tito Cromwell. Kasi di ba muntikan ako magnakaw, tapos tinulungan niya ako. Talaga? Doon ko siya nakilala. Pero hirap talaga nung walang pera, no? Pero alam mo, mas mahirap. Mas mahirap yung wala kang malalapitan. Kaya ngayon si nanay, binigyan ko ng pera, di ba? Alam ko kahit papano, hindi niya na may isip yung gastusin nun. Mas may isip niya ngayon yung kung paano gagaling talaga yung anak niya. Napakabait mo naman, Doktora Annalyn. Sige ka, baka magkagusto ako sa'yo. Hello? Zero? Parang ewan naman, no? Ito naman, no? Ay, Dok! May pagkain pala ako kaso nasa bag. Ay. Gusto mo? Sige nga. Sige, kukunin ko Sige, thank you ha. Tung na ako. Saglit lang. Sige. Excuse me. Doc Annalyn? Ay, Doc. May I? Sige po. Nakita ko yung ginawa mo doon kanina para sa babae. You know, when you do something good, the universe will find a way to repay you in the most delicious way as possible. Kaya, ito ang good karma mo. Para sa akin po to? Yep, all yours. Talaga? Yes. Ano po ba to? Well, may extra food kami kanina, kaya sa'yo na lang. Uy, wow! Doc, thank you! You're welcome. Sarap nito. Nga pala, nangyari pala doon sa patient mo na for transplant. Wala pa mahanap na donor, Doc, kaya magdadialysis na lang po muna siya. Pero mas iba pa rin po, no, kapag nakapagpa-transplant siya. Yes. Yung nga lang, pipila pa sila doon sa PhilNos. Pero pwedeng umabot ng 2 to 4 years ang paghihintay doon. But there's this app already called iHope. Oo nga po, Doc. Parang narinig ko nga po yan. HOPE, Human Organ Preservation Effort. Mm-hmm. They can check that, pero the best option pa rin is if they find a living donor. O, Dok, eto na pagkain mo. Ay, wait, thank you ha. Pero tabi mo na yan para makain mo mamaya. Sure tayo, bigyan ni Doc Luke. Mas masarap to. Tara na. Tara, kain tayo. Marami pa to. Tara na, bilis. Ay, hindi na, Dok. May lilinisin pa pala ako dun. Tsaka baka may pinag-uusapan kayo pang doktor eh. Janitor lang ako. O, paano? Iwan ko na kayo Sige, ingat ka. Sige, Dok. Doc, thank you ha. Paborito ko din to eh. Yun, no? Ma'am, for discharge na po si Jewel ha. Sorry po, wala po akong nagawa. Ano ka ba, Dok? Sobra-sobra na nagawa mo sa amin. Tsaka, hindi niyo na po problema yun. Huwag niyo na pong alalahanin. Dok Annalyn, natatandaan niyo pa po ba ako? Oo naman po, ma'am. Maraming salamat po sa tulong niyo. Shirley? Ma'am Cherry? Ay, Ma'am Cherry. Magkakilala po kayo, ma'am? Naku, dati ko pong boss si Ma'am Cherry at napakabait na tao po niyan parang kayo. Alam niyo, nung nangangailangan ako ng pera, tinulungan niya po ako. Pati po tuition ng mga anak ko. Siya rin po yung nagpahiram sa akin. Kaya lang, Ma'am Cherry, wala po akong maibabayad sa inyo. Ano ka ba? Wala kang dapat bayaran. Tulong ko yun. Ang importante, napagtapos mo ang mga anak mo. At okay ka. Salamat po. Ano pong ginagawa niyo dito? Si Jewel na confine. May sakit sa kidney. Naku, si Jewel. Naging kaibigan po yun ng anak mo si Ryan.
Ano pong sabi ng mga doktor? Kailangan daw ng kidney transplant. Hindi naman kami pwedeng mag-donate ni Jordan. Pero, kayang-kaya ni Jewel to. Laban. O sige, ikumusta mo na lang ako kay Ryan. Kailangan kong balikan yung anak ko. Sige po, Doc. Ha? Ingat. Sige po, Ma'am Cherry. Dok, wala pa po bang donor yung anak ni Ma'am Cherry? Wala pa nga po eh. Sige po, ma'am. Mag-rounds pa po ako. Annalyn, nakausap ko na yung kaibigan ko sa PhilNos. At totoo nga, maraming nag-aabang at nakapila sa mga nangangailangan ng kidney. Wala mo lang ako nagawa. Walang nagawa, Annalyn. We can only do so much as doctors. Inalagaan mo sila, ginamot. Hindi ka nagkulang sa kahit ano, kaya huwag mo sisihin yung sarili mo. You can't be affected every time. Actually, nare-remind ko yun sa sarili ko araw-araw eh, na dapat hindi ako affected. Pero, ewan ko, hindi ko talaga kaya. Parang na-attach talaga ako sa mga pasyente ko eh. Oh, Annalyn. Excuse me po, Doc Annalyn. May naghanap po sa inyo. Ma'am, Doc Annalyn. Doc, nakwento ko po sa anak ko na kailangan ni Ma'am Cherry ng kidney para sa anak niya. Nag-volunteer po yung anak ko para ibigay yung kidney niya. Oh! Talaga po? Sobrang bait po ni Ma'am Cherry. Malaki ang utang na loob namin sa kanya. Kaya gusto pong tumulong ng anak ko. Pero ma'am, may mga risk po yun ah. Doc, na-explain na po yan sa amin. Gusto pa rin pong tumulong ng anak ko. At ibibigay pa rin po niya ang kidney niya. Talaga po? Doktora Santos, anong ginagawa mo? Humihingi ka ng kidney? Wala ka bang delikadesa? Ma'am, hindi po sa ganun. I heard you. Ang sabi niya, ibibigay daw niya ang kidney ng anak niya sa'yo. Sindikato ka ba? Are we organ harvesters dito? Hindi palengke ng laman loob ang Apex. Ma'am, pasensya na po kayo. Nakikita niyo naman, napakabata pa po ni Doktora. Immature at mababa ang EQ. Kaya bilang head po ng admin, ako na ho ang humihingi ng pasensya at dispensa sa inyo. Rest assured, hindi kami humihingi ng organs dito sa ospital at napaka-professional na mga doctors namin dito, maliban na lang po sa kanya. Kaya kung gusto niyo po mag-file ng complaint, I totally understand. Pasensya na po kayo ulit, hindi na ho kayo guguluhin ni Doktora. Hindi naman ho nanggugulo si Doktora. Kayo nga ho yung biglang pumasok dito at nanggulo. Ako ho at ang anak ko ang nag-offer ng kidney sa pasyente ni Doktora. Malaki ho ang utang na loob namin sa pamilya na yon. At hindi ho kami hihingi ng kahit na anong kapalit. Mabuti naman ho kung ganon. If you'll excuse me. Ma'am, maraming salamat po. He has chronic kidney disease, stage 5. Tell me, anong pwedeng gawin? Well, we could do dialysis, pero baka hindi kayanin ng katawan niya. So I do indicate him for a renal transplant, but we have to look for a donor. Sa isang relasyon, dapat iniintindi niyo yung isa't isa. Total nagpaliwanag na yung tao sa'yo eh. So anong dapat kong gawin? Paano si RJ, Totga mo? Ang Totga? Totga? The one that gave Annalyn. May nangangailangan ng kidney. And they are willing to pay 2 million pesos. Maraming salamat talaga, ha? Ito,
para sa inyo. Wag na po. Hindi na ho kailangan. Pasensya na po. Pasensya saan? Ma'am Moira, ano pa bang problema ninyo? Pinahiya mo ko kanina. Binastos mo ko.